Merong exiter sa MCGI. Kaya nag-exit. Bakit po? Kaya nag-exit, nakita niya, bula ang guro, bulaan yung leader. Nagtuturo ng mali. Kaya siya umalis sa MCGI, naging exiter, kasi hinahanap niya ang katotohanan. Hinahanap niya ang kapahingahan ng kaluluwa. Kaya nag-exit sa MCGI kasi wala doon yung kapahingahan ng kaluluwa eh. Ha? Nararamdaman niya, hindi lang pagod yung kanyang katawan, pagod din yung kanyang isip. Ha? Pati bulsa, pagod din. Natawa yung mga narito. O kaya siya nagpasya, exit ako rito. Kasi ang pangako ng Panginoong Hesus, kapahingahan. Ba't dito sa MCGI, kapaguran? Diba? O kaya nagpasyang mag-exit kasi wala doon yung kapahingahan ng kaluluwa sa MCGI. Wala doon ang katotohanan. Kaya siya nag-exit kasi sumasampalataya siya kay Jesus Christ. Hinahanap niya si Jesus Christ, yung kapahingahan ng kaluluwa. Hinahanap niya ang katotohanan. Amen? Ako po mga kapatid, kaya nag-exit noong 2009. Yun ang dahilan. Nakita ko may problema ang mga tinuturo. Nakita ko wala doon ang kapahingahan ng kaluluwa. Di talaga mai-stress ka sa mga nadidinig mo. Tapos pagka dinagdag pa yung mga kapatid, ngayon pong araw na ito, kailangan nating mag-isang bagsakan dahil maririmata ang pasalamatan. Na isang lapo pala ito sa bangko. Mga kapatid, mapuputulan na po tayo ng kuryente. Yung mga kapatid na naglakad lang dahil walang pamasahe, umatid ng pasalamat, ngayon ganun ang maririnig, mga hinihingi. Naaawa sa sarili yung kapatid, wala akong maibigay. Wala akong silbi. Di ba? Ganun ang ang pakiramdam Dahil siya nga mahirap. Naglakad lang kahit walang pamasahe, makadalo lang. Tapos ang mapapakinggan mo, mga problema na si Brad Eli po'y matatalbugan ng tseke. Kailangan pong mapunduhan, mga kapatid. Si Brad Eli po'y lalabasan ng warrant. Kailangan pong makapagpiyansa. Hello! Ang ating Panginoong Jesucristo, siya ang mabuting daan. Siya rin po ang daan ng katotohanan. Siya rin po ang daan ng buhay. Kaya lang, ito ang hindi maganda. Hindi lahat ay tinatanggap ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi lahat ay ninanais. Ginugusto ang Panginoong Jesucristo. Meron talagang mga ayaw sa Panginoong Jesucristo. Ayaw lumakad sa Panginoong Jesucristo. Tinatanggihan siya. Di ba sabi sa Jeremias 6:16, balikan po natin. Ganito ang sabi ng Panginoon, magsitayo kayo sa mga daan at magsitingin kayo at ipagtanong ninyo ang mga dating landas kung saan nandoon ang mabuting daan at magsilakad kayo roon at kayo'y mga kakasumpong ng kapahingahan sa inyong mga kaluluwa. Ngunit kanilang sinabi, hindi kami magsisilakad doon. Merong mga ayaw sa ang mabuting daan. Ayaw lumakad sa ang mabuting daan. Ayaw nila sa Panginoong Jesucristo. Siya ang mabuting daan. Siya rin ang daan ng katotohanan. Siya rin ang daan ng buhay. Ayaw ng mga taong ito. Ang tanong natin, mga kapatid, mga ka-Bible study, anong uring mga tao ang tumatangging lumakad sa ang mabuting daan na siyang ating Panginoong Jesucristo? Kilalanin natin yung mga taong ito, pati na rin yung mga exiter sa MCGI. Kasama kayo dito, ha? Yung mga nasa labas ng MCGI, ibig sabihin, hindi mga miyembro ng MCGI. Tapos yung mga nasa MCGI, mga miyembro at mga nag-e-exit, kasama sa ating paksa. Anong uring mga tao ang tumatangging lumakad sa ang mabuting daan?
na siyang ating Panginoong Hesukristo. O eto, basahin natin. Sa Hebreo 3:18, 19. At sa kani-kanino isinumpa niyang hindi makakapasok sa kanyang kapahingahan, kundi yaong mga nagsisuway. Ito po mga kapatid, yung ginawa ng Israel na paglalakbay sa ilang, papunta sa lupang pangako sa Kanaan. Tama po ba? Ngayon, mayroong mga Israelita hindi nakapasok sa lupang pangako. Yun ang ipinangako ng Diyos na doon sa lupang pangako, doon na sila magkakaroon ng kapahingahan. Yung mga Israelita na nanggaling sa Egypt. Nagkakaintindihan po. Pag binasa niyo po ang Biblia mga kapatid, maraming mga Israelita na inilabas ni Moises sa Egypt, hindi na nakapasok sa lupang pangako. Hindi sila nakapasok sa kapahingahan doon sa lupang pangako. Yun nga po yung Kanaan. Ngayon, sabi po sa talata, kausap ng Apostol Pablo rito yung mga Hebreo na kanyang mga kalahi. At sa kani-kanino isinumpa niyang hindi makapapasok sa kanyang kapahingahan, kundi yaong mga nagsisuway. Tuloy. At nakikita natin na sila'y hindi nakakapasok dahil sa kawalan ng pananampalataya. Yung mga Israelitang hindi nakapasok sa kapahingahan, sa lupang pangako, sila yung mga nagsisuway sa Diyos, mga rebelde sa Diyos. Amen. Ngayon, ba't naman sila nagrebelde sa Diyos? Itong mga Israelita. At nakikita natin na sila hindi nakakapasok dahil sa kawalan ng pananampalataya. Mga kapatid, mga ka-Bible study, anong uring mga tao ang tumatanggi sa ang mabuting daan sa ating Panginoong Hesukristo? Anong uring mga tao? Yung walang pananampalataya. Kasi ang paglakad kay Jesus Christ, yung pagsampalataya mo sa Kanya, amen. Ang paglakad kay Jesus Christ, yung pagsampalataya mo sa Kanya, pagtanggap mo sa Kanya, amen. Ang mga tumanggap kay Jesus Christ, yung mga sumasampalataya sa Kanya. O ngayon, mayroong mga tao, sabi, hindi kami magsisilakad sa ang mabuting daan sa Panginoong Hesukristo. Bakit? Kasi sila po'y walang pananampalataya. Kung papaanong ang mga Israelita na inilabas ni Moises sa pagkaalipin sa Ehipto, hindi nakapasok sa kapahingahan sa lupang pangako na Kanaan dahil sila'y mga nagsisuway sa Diyos, mga rebelde sa Diyos. Dahil sa kawalan ng pananampalataya. Ngayon, bakit po ito binabanggit ng Apostol Pablo sa kanyang mga kalahi na Hebreo? Itong mga Hebreyong ito, mga kapatid, mga ka-Bible study, mga dati sila sa relihiyon ng mga Hudyo. Yung kanilang mga pinaniniwalaan ay ang mga aral ni Moises. Mga palatuntunan sa panahon pa ng Lumang Tipan. Ngayon, bakit ito binibigyan ng Apostol Pablo ng diin sa mga Hebreo na naging Kristiyano? Sa Hebreo 4:1-3, tuloy natin. Mga takot nga tayo. Kasi ang tinutukoy niya, yung mga Israelitang nilabas sa Egypt, na dahil mga sumusuway sa Diyos, rebelde sa Diyos, hindi nakapasok sa kapahingahan doon sa lupang pangako. Dahil sila'y walang pananampalataya. Ngayon, itong mga kausap niyang Hebreo na naging Kristiyano, sabi niya, mga takot nga tayo. Yamang may iniwang pangako ng pagpasok sa kanyang kapahingahan, baka sakaling sino man sa inyo ay maging tulad sa di nakaabot niyaon. Sa mga Kristiyano, mayroon pa rin kapahingahan. Si Jesus Christ ngayon, hindi na yung kapahingahan na literal doon sa Kanaan. Nagkakaintindihan po. Sa mga nasa Facebook, naiintindihan po sa YouTube. Hindi nakapasok sa kapahingahang literal, physical,
yung mga Israelitang nilabas sa Egypt. Dahil sa pagiging rebelde sa Diyos, dahil sa kawalan ng pananampalataya. Ngayon, sabi ngayon ng Apostol Pablo sa mga Ebreyong kausap niya na naging mga Kristiyano na, mga takot nga tayo. Yamang may iniwang pangako ng pagpasok sa kanyang kapahingahan. Ito po'y para naman sa mga Kristiyano yung kapahingahang tinutukoy. Baka sakaling sino man sa inyo'y maging tulad sa di nakaabot niyaon. Tuloy, sapagkat tunay na tayo'y pinangaralan ng mabubuting balita, gaya rin naman nila. Ngunit, hindi nila pinakinabangan ang salitang napakinggan dahil sa walang kalakip na pananampalataya ang nangakarinig. Mga kapatid, mga ka-Bible study, ano po ang ibinibigay na warning ng Apostol Pablo sa kanyang mga kausap na mga Kristiyano? Kung paano yung mga nakaraan, yung mga Israelitang nilabas sa Egypt, dahil sa kawalan ng pananampalataya, hindi nakapasok sa kapahingahan sa lupang pangako na Kanaan. Ang mga Kristiyano sa bagong tipan, ito rin ang babala na huwag makatulad. Noong nangyari dito sa mga Israelitang binabanggit niya, sapagkat tunay na tayo'y pinangaralan ng mabubuting balita, gaya rin naman nila. Nakarinig din yung mga Israelita ng mabuting balita eh. Ano po yun? Meron nga lupang pangako. Doon tayo dadalhin ng Panginoong Diyos, di ba? Pero ano nangyari? Hindi nila pinakinabangan ang salitang napakinggan dahil sa walang kalakip na pananampalataya ang nakarinig. Yung mga Israelitang ito, kahit napakinggan yung ipinangaral sa kanila na mabuting balita nung panahon nila, dahil walang pananampalataya yung mga nakarinig, hindi sila nakinabang. Wala silang napakinabangan. Tama po. O ngayon, sa mga Kristiyano, ano sabi? Sa talatang 3, sapagkat tayong panampalataya, ay nagsisipasok sa kapahingahang yaon. Gaya ng sinabi niya, gaya ng aking isinumpa sa aking kagalitan, sila'y hindi magsisipasok sa aking kapahingahan, bagamat ang mga gawa ay nangatapos mula ng itatag ang sanglibutan. Ano ang dapat maintindihan ng mga Kristiyano? Bakit tayo mga Kristiyano ngayon na-enjoy natin ang kapahingahan? Ang Panginoong Jesucristo. Yung kapahingahan ng kaluluwa. Bakit po? Kasi tayo po, sapagkat tayong nagsisipanampalataya, ay nagsisipasok sa kapahingahang yaon. Naintindihan natin mga kapatid, mga ka-Bible study. Bakit may mga taong umaayaw sa ang mabuting daan, tumatanggi sa Panginoong Jesucristo? Ano ang dahilan? Dahil sila'y hindi sumasampalataya. Wala silang pananampalataya. Amen. Yan po ang isang klase ng tao na umaayaw sa ang mabuting daan. Umaayaw, tumatanggi sa Panginoong Jesucristo. Sila po yung mga hindi sumasampalataya talaga. Walang pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Maliwanag po ba yan? Merong exiter sa MCGI. Kaya nag-exit. Bakit po? Kaya nag-exit, nakita niya, bula ang guro, bulaan yung leader. Nagtuturo ng mali. Kaya siya umalis sa MCGI, naging exiter, kasi hinahanap niya ang katotohanan. Hinahanap niya ang kapahingahan ng kaluluwa. Amen. Maliwanag po ba yan? Merong ganyang exiter. Kaya nag-exit sa MCGI kasi wala doon yung kapahingahan ng kaluluwa eh. Nararamdaman niya, hindi lang pagod yung kanyang katawan, pagod din yung kanyang isip. Pati bulsa, pagod din. Natawa yung mga narito.
O kaya siya nagpasya, exit ako rito. Kasi ang pangako ng Panginoong Yesus, kapahingahan. Ba't dito sa MCGA, kapaguran? Diba? O kaya nagpasyang mag-exit kasi wala doon yung kapahingahan ng kaluluwa sa MCGI. Wala doon ang katotohanan. Kaya siya nag-exit kasi sumasampalataya siya kay Jesus Christ. Hinahanap niya si Jesus Christ, yung kapahingahan ng kaluluwa. Hinahanap niya ang katotohanan. Amen. Ako po mga kapatid, kaya nag-exit noong 2009. Yun ang dahilan. Nakita ko may problema ang mga tinuturo. Nakita ko wala doon ang kapahingahan ng kaluluwa. Oh, talagang ikaw lalo po nung ako'y kasama pa ni Brad Eli. Naman, Lunes, Bible Exposition sa Quiapo. Oo, Martes, meron kaming Bible Exposition sa, basta loaded po kami nun dito sa Bulacan. Miyerkules, Sukat Paranaque. Huwebes, sa may Cainta naman. Biyernes, sa may Muñoz naman. Sabado, pagsamba. Tapos ako sasalang pa kay Don Manolo Pabis. Linggo, pasalamat. Yun po, mga kapatid, nung ako'y nandyan. Mula yung linggo na yan, pasalamat. Kinabukasan Lunes, Bible Exposition. Mula Lunes sa gabi, Bible Exposition yun. Sabado, pagsamba naman. Tapos pagkatapos ng pagsamba, Don Manolo Pabis pa. Nung nandun ako sa samahan na yan, pagod ka dyan, gutom ka pa. Pagka kami nagla-live sa telebisyon, si Brad Eli magmimerienda, desenyasan ako sasagot sa mga tanong. Di ang camera sa akin ipopokus. Ako ang papanoorin, papakinggan, sumasagot sa mga tanong. Si Brad Eli nagmimerienda, sasabayan naman ng mga kasama ko sa panel, nila Luz, Danny, Josel. Tapos si KDR makikimerienda na rin. Siya director Pati mga kuwat, mga close in security, magmimeriendahan, lugaw. Nagdala ng lugaw yung nanay ni chairman, ni Brad Roland. Nagluto ng lugaw, galing may kawayan. Isang kalderong malaki. Habang ako sumasagot sa tanong, nagmimerienda silang lahat. Ngayon ang maganda ganito. Pagka natapos ko na sagutin ang tanong, ibabalik na kay Brad Eli ang camera. Siya na ngayon ang magsasalita. Pag ako naman na maghahanap ng merienda, meron pa bang natira? Wala na. Yan ang aking inabot ng araw. Mga kapatid, mga ka-Bible study. Uuwi ako ng apalit. Ang aking sikmuri kumakalam-kalam. Oo, totoo po ito. Yung mga iba ron nakakain, nakapagmerienda na wala namang mga ginawa. Wala namang hirap Basta sila nandun sa studio, nung makitang kumakain si Brad Eli, nakisabay na sa pagkain. Si Brad Eli, nung panahon na yon, sa akin naman ibabato ang tanong. Ako sesenya siya na ako na sumagot. Di ako naman nasasagot. Kung halimbawa, sinagot ko na 10 minuto, 15 minuto yung tanong na yon, nakatapos na ng merienda sila. Diba? Pagkatapos na ako'y sumagot, kay Brad Eli na uli yung camera, ako naman ang magmimerienda, ako'y wala nang natira. Yan ang sinasabi ko, nasaksihan ko yan, naranasan ko yan, na kapaguran. Kasama na rin yung ikay magutom. Kaya ako nag-exit noong 2009. Kasi hinahanap ko ang kapahingahan ng kaluluwa. Hinahanap ko ang katotohanan. Kasi ang napapakinggan ko mga maling aral maling turo tinataas na ng mga leader yung kanilang mga sarili dun O kaya ako nag-exit. Nag-exit ako para hanapin ang kapahingahan ng kaluluwa. Hanapin si Jesus Christ. Hanapin ang katotohanan. Amen. O kayo po, ganyan din ba ang inyong dahilan ng pag-exit nyo? Kaya kayo umalis sa MCGA ang dating dan kasi hinahanap nyo ang Panginoong Jesucristo? O pagka yan ang inyong dahilan, tama lang na magkakasama tayo ngayon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah.
Yung mga nadyan po sa Facebook, YouTube, kayo po ba ay kaisa ko doon sa pag-exit sa ang dating daan? Ha? Inayawan natin yung mga maling turo. Inayawan natin yung wala tayong makitang kapahingahan ng kaluluwa doon kasi aaten ka ng pagsamba, ng pasalamat. Ikaw ay may sarili ng problema. Stress ka na sa problema mo, kaya ka umatin ng pagsamba para kahit papano gumaan ang pakiramdam mo, ma-relax ka. Hindi eh. Pagdating mo roon sa pasalamat, madidinig mo, nagmumura yung mga leader. Naghahamon ng, lalo si KDR. Pag si KDR nagsalita ng araw, bakit? Sila lang ba ang may mga kamay? Sila lang ba ang pwedeng manuntok? Di ba nung araw, gano'n si KDR? Oo, nag-i-insinuate siya na kung bugbugan lang, bulpihan lang, pwede kami dyan. Di ba? Tapos mapapakinggan mo si KDR, ayon sa aking bubuwit, ay na-deliver na ang mga bala na gagamitin para kami ay patayin. Di ba gano'n siya magkwento na meron daw siyang informer na bumili na raw ng mga bala para sa mga sniper na papatay sa kanila magtiyuhin. Ikaw umatid ng pasalamat, bago kang tumanggap ng bautismo, mapapakinggan mo, ano ba itong pinapasukan ko? Garrison. Ito ba'y gera? Kasi ang pinag-usapan ni baril bale. Hello. Di ba? Ayon ika sa bubuwit, mayroong mga nagpabautismong mga tiktik nung nakaraang bautismo. Mga 200 ng mga tiktik na nagpabautismo. Ang nabautismohan ni 500. 200 daw yung tiktik. Nako, eto na yung mga bagong nabautismohan sa stage. Nagtitingin na. Sino kaya sa amin ng tiktik? Di ba? Nagtatanim si KDR ng pagdududa sa isa't isa. Yun ika-500 na nabautismohan. Ayon ika sa aking bubuwit, 200 dyan tik-tik, nagpabautismo. Kaya yung 500 na yon, sila mismo, hindi lapat ang loob sa isa't isa. Kasi niletrahan ni KDR 200 din yung tik-tik nagpabautismo. Di talaga mai-stress ka sa mga nadidinig mo. Tapos pagka dinagdag pa yung mga kapatid, ngayon pong araw na ito, kailangan nating mag-isang bagsakan dahil maririmata ang pasalamatan. Na isang lapo pala ito sa bangko. Mga kapatid, mapuputulan na po tayo ng kuryente. Yung mga kapatid na naglakad lang dahil walang pamasahe, umatid ng pasalamat, ngayon ganun ang maririnig, mga hinihingi. Maaawa sa sarili yung kapatid, wala akong maibigay. Wala akong silbi. Di ba? Ganun ang ang pakiramdam dahil siya nga mahirap. Naglakad lang kahit walang pamasahe, makadalo lang. Tapos ang mapapakinggan mo, mga problema na si Brad Eli po'y matatalbugan ng tseke. Kailangan pong mapunduhan, mga kapatid. Si Brad Eli po'y lalabasan ng warrant. Kailangan pong makapagpiyansa. Hello!